Ilaw muna po, bata. Wow! Teka lang. Napakaganda naman dito. Ang gaganda. Akala nyo kayo, no? Hindi, yung room decorations. Kanino ba to? Teacher! Teacher, asan ka? Wow! Grabe, teacher! Kanino bang classroom to? Balita ko, ito daw yung classroom ng grades 1 to 4, Expectator. Grabe naman yung effort nila. Apakaganda ng classroom. Nakikita ko ang nakikita nyo, mga teachers. Tama ka dyan, pero hindi lang ito, teacher. Meron pang dalawang classroom na nag-aantay sa labas. Yes, tama ka dyan. At syempre, teacher, meron din tayong mga kasama na nandito. Kaya nga, teacher, hello po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Hello, teachers! Good morning Amen. po sa bawat isa. Mukhang pwede ba natin silang makilala? Sino po dito ang last year ay umattend na po sa aming VBS seminar? Sino po dito last year na umattend? Wow, napakadami, Dami din, teacher. At syempre, kung meron tayong dati nang umattend, sino naman dito ang mga first-timer? First timer, hello po sa inyo. Wow, Welcome grabe, po. Meron din mga first-timer. Welcome po sa aming pong teacher seminar. Yes, bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan sa oras pong ito, pwede po muna tayong mag-exercise. I-exercise muna natin ating mga bibig. Sige, teacher. Okay, Mukhang sige. kumakain pa nga sila eh. Ay, naku, kumakain pa pala. Pero okay lang yan, teacher. Kami nila, Teacher Roseanne, sisigaw kami ng DBBS 2024. At ang ibabalik nyo sa amin ay yung ating tema. Ano po yung tema natin? Be like Jesus! Jesus! Okay, sige, try muna natin sa bandang dito. Sige, try Pataasan natin. ng percent. Sige, tingnan natin kung sino magpapatalo at hindi magpapatalo. Dito muna sa bandang to, DBBS 2024! 50. Medyo mababa yung 50 energy raw po. 50% lang. O, dyan, teacher, sige. Oh, dito naman, subukan huwag kayo magpapatalo. Okay, DBBS 2024! Like Jesus! Wow, grabe! Lahat naman tayo, DBBS 2024! 24! Like Jesus! Wow! 100%. Grabe. Mukhang ready na sila, teacher. Yes, tama ka dyan, teacher. Yan, dahil nakilala natin sila, tayo naman yung magpapakilala. Hello po sa inyo. I am Teacher Elijah. Kamusta po kayo? And I am Teacher Roseanne. Yan, at mahalaga po ang ating pag-uusapan po sa umagang pong ito. Sapagkat ito po yung magagamit po natin sa ating DBBS. Ano-ano po ba yung mangyayari po sa ating DBBS? Before, during, and after. Yan po yung pag-uusapan Mahalaga po ito, mga teachers, para po alam po natin kung ano po yung mga dapat nating ihanda, dapat po natin i-prepare kapag tayo po ay naggagawa o nagsasagawa ng atin pong BBS. Yes, tama ka dyan, teacher. At kami po ay naghagalak. Kami po ay masaya sapagkat kayo po ay pumunta dito sa aming DBBS seminar. Sino po dito ang masaya? Amen. Ngayon, teacher, let's start na tayo, no? Yes, tayo na po ay magsimula. Siyempre po, bago po tayo magsimula, let's start with the Before BBS. Sa ating pong before BBS, this is the planning, the coordinating, and the promoting stage. Dito po sa before BBS, sa stage na to, lahat po ay ipaplano natin. Ihahanda natin yung mga bagay na kailangan nating para sa ating DBBS. Lahat ng ating mga gagawin, lahat dito nakaplano at kasama na po dito yung ating promotion. Yes, tama ka dyan. Mahalaga po itong before, no? Para bago po tayo mag-during and after, alam po natin yung mga dapat nating gawin bago tayo mag-BBS. Yes po, dako na po tayo. Before BBS, unang-una, napakahalaga po ng prayer, ng panalangin. Sino po ditong nananalangin bago magsimula ng isang service, ng isang event? Amen. Alam po natin bilang mga Kristiyano, teachers, leaders, mahalaga po ang panalangin para po meron po tayong gabay mula sa ating Panginoon. Yes, tama ka dyan. Sa lahat po ng atin pong gagawin, no? Especially our BBS, mahalaga po ang panalangin. Alam ko po, bago po kayo pumunta dito, nanalangin po kayo. Tama Yes. po ba? Amen. At ngayon po, we already pray sa ating DBBS, yung mga plano po natin. Ngayon po, sa ating pangalawa po, kinakailangan din po natin ng approval or yung the church approval
approval mula sa ating senior pastor or yung head ng ating simbahan or yung tinatawag po nating VBS director. Kasi very imposible po kapag wala pong yes mula sa ating senior pastor. Di ba po? Kapag wala pong suporta mula sa ating senior pastor, napaka-imposible na gawin po natin yung VBS. Kaya napakahalaga po, antayin muna natin yung approval mula sa ating senior pastor. Yes, tama ka dyan. Next po, ang ating pong make preliminary announcement. Siyempre Yes. po, kailangan po natin mag-announce. No po, hindi naman po natin pwede gawin ang BBS without announcement. So, kailangan po natin mag-prepare, mag-promote, mag-announce sa lahat po ng platform. Dito po sa ating pong mundo ngayon, marami na po tayong platform na pwede po natin gamitin. Mas easy na po, no? Mas madali na po natin mapopromote ang ating pong mga BBS. Tama ka po dyan, teacher. At syempre, mahalaga rin po na ihanda po natin yung ating budget. Yung pang-apat po na kinakailangan po natin is to prepare our budget. Alam po natin, ang VBS ay sobrang magastos. Tama po. Marami po tayong kailangan. Marami po tayong kailangan bitin. Ngunit, syempre sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, we all know that God is our provider. Amen! Amen! Amen. Kaya mahalaga po na plano-plano, every year, dapat nakaplano po yung ating budget for our VBS. Yes, tama ka naman dyan, teacher. Ngayon naman po, number 5 po, kailangan po natin project number of classes. Siyempre po, kailangan natin ma-provide ang mga classes na meron dapat po tayo. Kami po dito, meron po kaming 3 klase or 3 class na hati po sa 3. Meron po kaming nursery and kinder, grades 1 to 4, at grades 5 to young adult. Yes po. So, napakahalaga po yan, no, na malaman po natin hindi lamang po yung isa na ating paggagamitan po kapag tayo po yung nag-BBS. Kinakailangan po maraming classroom. Sa gayon, marami rin po mga bata po ang umattend para kapag tayo po yung magdi-divided class, lahat po sila ay mayroon pong mapupuntahan na classroom. Yes, po. tama ka dyan. Para ma-identify po nila kung kami po ay Yes. nursery and kinder, kami po ay grades 1 to 4. So, alam po nila kung saan po sila pupunta. So, dapat meron tayong mga classroom na mga pinaghandaan po nating mga klase para po sa mga bata, para po sa mga ating pong mga estudyante. Let's now move forward po. Napakahalaga rin po na ilista po natin yung mga teachers. Let's enlist the teachers, yung mga sasama po, yung mga magvo-volunteer sa ating DVBS. Kinakailangan, kapag gusto mo sumama, ako po! Ngayon pa lang magpalista na kayo sa senior pastor nyo. Ngayon pa lang, sabihin nyo na sa inyong VBS director, gusto ko pong magturo ng mga bata. Gusto ko pong mag-volunteer sa VBS. Kaya napakahalaga po, meron po tayong list ng names, lahat po ng sasama sa ating DVBS. Yes, tama ka dyan. Siyempre po, kapag wala po tayong listahan ng mga pangalan ng mga teachers, baka hindi po kilala ng ating pong mga head, yung ating pong mga teachers. So, dapat meron po tayong list para alam natin kung sino yung tatawagin natin, sino yung hihingan natin ng tulong kapag tayo na po ay gumawa ng ating pong BBS. Yes, katulad din po ng sinabi po natin kanina, let's determine po yung mga classrooms, yung mga areas po. Napakahalaga po niyan, di ba po? So, ngayon po, dako po tayo ngayon sa ating susunod. Let's enlist other needed VBS staff. So kung kanina po, nilista na po natin yung mga members, yung mga teachers po na sasama sa ating DVBS, napakahalaga rin po na i-take down notes po natin yung mga iba po pong kailangan. Minsan po kasi, may kulang pa po, ay, kinakailangan pa natin ng gamit na ito. Kinakailangan pa natin ng dagdagan pa ng mga lunch para sa mga bata. Napakahalaga po niyan na i-take down notes po natin yung mga needed pa po natin, katulad po ng transportation, yung mga snacks ng mga bata, lahat po yan, dapat po nakalista. Yes, syempre naman po, ang ating mga volunteers, nandyan po yan. Hindi po kayo mawawala sa listahan. Lahat po ng mga volunteers, yung ating po mga other staff, ay dapat nakalista rin po iyan. Para mahalaga po yung inyong pong mga parte sa atin pong BBS. Kaya dapat meron kaming mga list ng inyong pong mga pangalan. Kayo din po, magtalaga kayo ng mga tagalista para po alam po nila yung mga kailangan po nating gawin. Yes po, mahalaga rin po sa stage po ng before VBS ang meeting. Kinakailangan po na magkaroon po tayo ng isang meeting. Lahat po ng kasama sa VBS, from the volunteers, teachers, yung head, especially yung VBS director, siya po yung magli-lead ng meeting.
At doon po pag-uusapan niyo po lahat ng mga roles ng teachers. Lahat ng mga responsibilities. Simula sa volunteers. Ikaw volunteer. Ikaw tutulong ka dito sa mga teacher. You will provide the snacks. Ikaw ang magbibigay sa mga bata. Ganun po. Kailangan very detailed po sa paggawa po ng ating meeting kapag tayo po ay nagmi-meeting po at sinasabi na po natin sa ating pong mga teachers yung mga dapat pong gawin. Yes, kasi pag wala po tayong meeting, kapag nandun na po tayo sa BBS, baka magulat ang lahat. Hindi na natin alam yung gagawin. So, dapat alam natin. Kaya tayo nagkakaroon ng meeting, alam ng bawat isa yung mga dapat nilang gawin. Dapat natin gawin kapag tayo po ay nag-BBS na po. Yes po, dako po tayo ngayon sa ating pang-sampu. Ang panghuli pong kinakailangan po natin gawin before VBS. This is to promote intensively and extensively. Pwede ba natin banggitin? Promote intensively and extensively. Sino po ditong nakaranas na po at naka-experience mag-promote? Wala po? Parang nahihiyang magtaas, no? Yan, alam ko po lahat po tayo marunong mag-promote. Tama. Yan, napakahalaga po ng promotion po sa ating before VBS sapagkat para po malaman po ng mga bata. Malaman po na, yung simbahan nila, sila teacher magkakaroon ng DBBS. Kinakailangan po ng promotion, hindi lamang po sa mga parade. Bilang mga teacher, pwede rin po tayong gumamit ng mga iba't ibang platforms, katulad po ng mga social medias. Alam po natin na patok po ngayon yung mga social media, marami pong gumagamit ngayon. At isa rin po, pwede rin po tayong gumamit ng mga poster. Mga posts sa ating church. Napakahalaga po na to promote our VBS. Yes, para po mas marami po tayong mahikayat na mga bata kapag tayo po ay nagpo-promotion. Kapag tayo, tandaan niyo po ito, teachers, kapag tayo po ay nagkakandak ng BBS, kailangan po natin ng promotion. Hindi naman yung mga bata pupunta lang sila doon. Hindi nila alam yung gagawin. So dapat na-explain natin sa mga bata na po-promote natin yung atin pong BBS sa mga bata, maging sa mga magulang din po. Yes po, tapos na po tayo sa ating before VBS. We already plan lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating kinakailangan. Dako po tayo ngayon sa during VBS. This is the actual VBS. Ito na po yung araw na kung saan tayo na po ay magtuturo. Lahat po ng program ay narito na po. Siyempre po, napakahalaga rin po sa during VBS ang... Ano po ang sabi dyan? Prayer. Napakahalaga po ng prayer at devotion. Simulan-simula, bago po magsimula yung ating event, kinakailangan po ng panalangin. Devotion po para ipanalangin po lahat ng mga bata. Ipanalangin po yung event, yung VBS nyo po. Sa gayon, there is success and victory in Jesus' name. Yes po, sabi ko nga po kanina, lahat po ng gagawin po natin o lahat po ng ating paghahandaan ay kailangan po ng matinding panalangin at saka po ng devotion. Bago po tayo magsimula ng ating pong BBS, tayo muna mga teachers, syempre, bago yung ating mga estudyante, kailangan natin silang ipanalangin. Yung po, tapos na po tayo mag-devotion. We already pray. Napakahalaga rin po ng visitation. So ipipick up na po natin lahat ng mga bata. Tayo po mismo ang pupunta sa kanilang mga bahay. Hindi po sila sila dito yung pupunta sa church, 'di ba? Napakadelikado noon. Kaya dapat tayo po mismo yung pupunta. Tayo po yung magsusundo sa mga bata po. Yes po, kami po mga teachers ng Agrenopit, kami po mismo ang pumupunta sa mga door-to-door pa yan minsan. Bahay po ng mga estudyante po namin para naman maipaalam po namin sila sa kanilang mga magulang para po wala pong mangyaring masama. Kaya naman kami po mismo ang pumupunta sa kanila pong mga tahanan. Alam ko po, kayo din po, yung mga ibang mga teachers po natin dito, ay binibisita nyo rin po ang inyong mga estudyante. Very good po iyon. Mahalaga po iyon na binibisita po natin ang ating pong mga estudyante. Lalo na po kapag BBS time dahil marami pong mga bata ang uma-attend ng ating pong BBS. Yes po, kapag nasundo na po natin yung mga bata, dako na po tayo sa ating opening assembly. Igagather na po natin lahat po ng mga bata sa isang lugar. Pwede po tayo dito magkaroon ng flag ceremony. Pwede tayong magpatugtog yung mga ipapaawit natin at ipapasayaw sa mga bata. At kinakailangan, i-prepare na po natin yung mga bata para dalhin po sa ating main worship hall.
Yes, tama ka dyan. Next po, it's our main worship service. Ito po yung isa sa pinakamahalaga pong parte po ng atin pong BBS because it is a time for worship and listening God's Word. Dito po sa ating main worship service po, this is just the usual main worship service. Meron pong tatayong presider. And the presider, siya po yung mag-a-announce. Siya po yung magli-lead. Siya po yung mag-open ng isang service. Siya po yung mag-i-introduce na magpapaawit ng opening prayer. At higit sa lahat, yung magbabahagi ng salita ng Diyos. Yes, tama ka dyan. Siyempre, kapag presider ka, lalo na kapag BBS, hindi pwedeng mahina yung boses mo. Kasi madaming bata yan. Tama, teacher? Yes. Kaya syempre, napakahalaga po nitong main worship service. Dito po natin lahat matututunan yung pag-awit at yung pakikinig ng salita ng Diyos. Siyempre, hindi po mawawala sa presider ang pag-a-announce kung ano pa yung Yes po. mangyayari sa mga susunod dahil hindi pa natatapos ang BBS. Marami pa pong pwedeng mangyari. Marami pa pong pwedeng gawin ng ating pong mga bata, lalo na kapag BBS. At ito po yung ina-announce po ng mga presider, the divided class. Dito na po, i-divide na po natin lahat po ng mga bata from nursery and kinder, from grades 1 to 4, from the youth. Lahat po yan, i-divide na po natin. At katulad po kanina yung sinabi ko po sa before BBS, ihanda po natin yung mga classrooms, yung mga areas po natin. Sa gayon, prepare na po sila at ready na po silang pumunta po sa kanilang mga classroom. Yung po sa ating divided class. Yes, tama ka dyan. At sa atin pong divided class, dito na po, marami na po tayong pwedeng gawin Yes. para po sa kanila or i-show para sa kanila. At ngayon, Isa po sa activity na pwede po nating ipagawa po sa mga bata ay yung cheering or yung yell po. Alam po natin, the cheering ay pwede po natin magamit at it symbolizes unity of a group. Kaya isa po dito na pwede po naming ibahagi sa inyo ang isang cheering po na nagmumula po sa ating mga teachers. So let's welcome to give us a wonderful cheering. Let's welcome our teachers.